Ang pelikula ay nagsisimula sa isang binata na nagngangalang Choi Ji-hoon. Siya ay nasa opisina ng principal kasama ang kanyang mas matandang kapatid na si Ji-hae. Si Ji-ho ay isang high school student na kilala sa kanyang ugali na madalas na makipagsuntukin at magdulot ng problema sa paaralan. Si Ji-hae ay sinusubukan na kumbinsihin ng principal na bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanyang kapatid na baguhin ang kanyang ugali, ngunit hindi na matiis ng principal ang kanyang ugali, na nauwi sa pagtanggal kay Ji-hoon. Sa gabi na iyon, si Ji-hoon ay naghahanap online para sa isang bagong paaralan. Sa wakas, natagpuan niya ang isang mataas na paaralan na sinasabing walang mga patakaran at karamihan sa mga mag-aaral ay mga pasaway. Excited si Ji-hoon dito at plano niyang mag-enroll kinabukasan. Pumunta siya sa mataas na paaralan, na dating bilangguan ngunit ngayon ay paaralan na. Agad siyang tinamaan sa ulo ng isang bola sa oras na iyon, na siyang itinuturing niyang hamon para simulan ang isang away. Dala ang kumpiyansa, hinahamon ni Ji-hoon ang mga pasaway na lalaki na nagtapon ng bola sa kanya na harapin siya. Handa siyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit may hindi inaasahang nangyari. Isa sa mga pasaway na mag-aaral ay tiningnan si Ji-hoon pababa at nagsabi ng paumanhin sa kanya. Sa ginawa nila ay naguguluhan si Ji-hoon dahil inaasahan niyang magkakaroon ng away, hindi pagsisisi. Nagmadali siyang pumunta sa opisina ng guro para mag-enroll sa paaralan, ngunit nagulat siya ulit dahil ang mga guro dito ay iba sa mga karaniwang guro. Ang gusto talaga ni Ji-hoon sa paaralang ito ay wala itong matindi o malupit na mga patakaran para makapasok. Ang tanging kinakailangan lang ay magaling sa pakikipaglaban, na kanyang ini-enjoy. Siya ay agad na tinanggap. Dahil hindi niya alam kung saan ang kanyang klase, tinanong niya ang isang mag-aaral na nagngangalang Kwon Chang-sik para sa direksyon. Nang makita niyang mukhang mahina si Chang-sik, ini-underestimate siya ni Ji-hoon. Hindi niya alam na si Chang-sik ay isa sa pinakamalakas na mag-aaral sa paaralan. Kapag dumating si Ji-hoon sa kanyang silid-aralan, puno siya ng kumpiyansa at handang labanan ang pinakamalakas na mga estudyante. Ngunit isang estudyante na ang pangalan ay Young-sik ang lumapit sa kanya at sinabihan siyang sa paaralan na ito, hindi pwedeng makipag-away ang mga estudyante kung kailan nila gusto. Kaya naman ang mga pasaway na nagbato ng bola kay Ji-hoon ay pumili na lang na humingi ng paumanhin kaysa makipaglaban. Hindi seryoso si Ji-hoon sa mga patakaran na ito at iniisip niyang ito'y isang katangahan lamang. Mamaya, oras na ng pahinga, at lahat ng estudyante ay nagmamadali palabas ng silid-aralan. Si Young-sik ay dinala si Ji-hoon sa ilalim ng gusali. Doon, nakakakita si Ji-hoon ng mga estudyante na nagkakaroon ng one-on-one na laban. Ipinaliwanag ni Young-sik na ang mga estudyante ay maaaring makipaglaban lamang sa espesyal na lugar at ito ay parang isang sugal sa pagitan ng mga estudyante at guro. Sinabi ni Young-sik ang isang malupit na pahayag na ang manlalaban na magtagumpay laban sa lahat ng kalaban ay magiging leader ng mga estudyante at may karapatan na gumawa ng mga patakaran sa paaralan. Nang magpakita ng interes si Ji-hoon na sumali sa mga laban, sinabi ni Young-sik na ang titulo ng pinakamatibay at pinakamalakas na estudyante ay kasalukuyang nauukit kay Chong Dae-ho, kilala bilang ang tigre at ang leader ng mga estudyante. Ngunit nawawala si Dae-ho matapos ang isang aksidente, ngunit kinakailangan pa rin talunin ni Ji-hoon ang tatlong iba pang malalakas na estudyante, na halos katulad na magaling kay Dae-ho sa pakikipaglaban. Ang una ay si Keta, kilala sa pagiging magaling na manlalaban at eksperto sa judo martial arts. Ang pangalawa ay ang hari ng psychopath na hindi gaanong matanda na nagngangalang Son Gokong. Ang pangatlo ay si Kwon Chang-sik, ang estudyanteng nakilala ni Jian sa koridor ng paaralan kanina. Nang marinig ni Ji-hoon ang lahat ng ito, siya ay sobrang excited at agad na lumapit kay Chang-sik. Akala ni Ji-hoon, mahina si Chang-sik base sa kanyang hitsura. Hinahamon ni Ji-hoon si Chang-sik sa isang laban, ngunit tumanggi si Chang-sik dahil ito ay labag sa mga patakaran ng paaralan. Nakialam na rin ang mga kaibigan ni Chang-sik at hinubaran si Ji-hoon ng kanyang damit. Sa kabila ng kanyang matigas na imahe at nakakainis na asal pero nakakahiya dahil nagsuot pala ng Hello Kitty na underwear si Ji-hoon. Ito ang nagbigay daan sa kanya upang tawagin ng iba bilang Hello Kitty. Hindi niya iniintindi ang sinasabi ng iba at nananatili siyang tapat sa kanyang sarili. Kinabukasan, nakikita ni Young-sik kung gaano kadeterminado si Ji-hoon na talunin ang pinakamalakas na mga estudyante at maging leader ng paaralan.
Sinasabi niya kay Jihon na kailangan niyang manalo ng 5 laban ng sunod-sunod para makapasok sa ika-6 na round kung saan maaari niyang hahamunin ang 3 pinakamahuhusay na estudyante. Dinala ni Young-sik si Jihon upang panoorin ang laban ni Chang-sik laban sa ibang mga estudyante. Natuwa si Jihon sa malumanay ngunit mabagsik na estilo ng pakikipaglaban ni Chang-sik, gayunpaman, ito lamang ang nagpapalakas kay Jihon na mas nais niyang makipaglaban kay Chang-sik. Nang walang alinlangan, nag-sign up siya at sumali sa fighting club. Sa unang laban ni Jihon, siya ay madaling nanalo, na nagpapahanga kay Young-sik at sa mga nanonood. Pagkatapos manalo ng ilang laban pa, si Jihon ay nagkakaroon ng reputasyon bilang magaling na manlalaban, at maraming tao ang sumugal na siya ay mananalo. Sa kabilang banda, may isang sugarol na guro na mahilig magtaya sa mga laban at palaging talo dahil patuloy na nananalo si Jihon. Nagdesisyon ang guro na gawin ang isang bagay upang pigilan si Jihon mula sa kanyang sunod-sunod na panalo. Nagulat si Jihon nang malaman na ang kanyang susunod na makakatunggali ay si Kita, isa sa 3 pinakamahuhusay na estudyante sa paaralan. Dapat sana ay makaharap ni Jihon si Kita sa ika-6 niyang laban, ngunit dinaya ng sugarol na guro at binago ang patakaran ng mga laban para lang matalo si Jihon. Inirerekomenda ni Young-sik na sumuko na lang si Jihon dahil si Kita ay isang wrestler at eksperto sa judo. Gayunpaman, determinado si Jihon na labanan si Kita at talunin siya. Sa simula ng laban, nahihirapan si Jihon sa malakas na mga atake ni Kita at ilang beses siyang bumagsak. Pagkatapos nagtanggal siya ng kanyang shirt na nakatulong sa kanya na makagalaw ng mas mabuti at naging mahirap para kay Kita na hawakan siya. Nakakagulat, epektibo ang estratehiyang ito dahil hindi na madaling mahahawakan ni Kita si Jihon. Binubuhos ni Jihon ang lahat ng kanyang lakas upang mapabagsak si Kita, at sa wakas ay nagtagumpay siyang talunin ang isa sa mga pinakamahuhusay na estudyante sa paaralan kahit siya ay malubhang nasugatan. Si Young-sik at ang manunood ay nagdiwang para sa tagumpay ni Jihon at tinawag siyang Hello Kitty sa isang masaya at malambing na paraan. Si Jihon ay nakatanggap ng respeto mula sa kanyang mga kaklase kahit na tinatawag pa rin siyang Hello Kitty. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang Psychopath King sa klase ni Jihon at hinamon siya para sa susunod na laban, at pumayag si Jihon. Lumabas na medyo matigas pala ang Psychopath King at kayang bumangon tuwing ibinabagsak siya ni Jihon. Kapag napagod na si Jihon, ginawa ng Psychopath King ang kanyang walang tigil na pag-atake. Lumalabas na ang taktika ng Psychopath King para manalo ay ang pagurin ang kanyang mga kalaban. Ngunit bigla na lang nawala ang paboritong laruan ng Psychopath King, at nawala sa focus ang kanyang atensyon. Ginamit ni Jihon ang pagkakataon na ito upang talunin siya. Pagkatapos ng laban ni Jihon sa Psychopath King, biglang naging tahimik nang pumasok ang isang binata sa lugar ng laban. Ito ay si Jong Dae-ho, ang kampyon at leader ng mga estudyante. Malaking sorpresa ito dahil matagal na siyang absent, at iniisip ng lahat na seryosong nasaktan siya. Pero mukhang okay naman si Dae-ho. Pinakiusapan siya ni Chang-sik na huwag nang makialam sa laban dahil labag ito sa mga patakaran, ngunit hindi ito pinansin ni Dae-ho. Ang layunin niya ngayon ay hindi sundin ang mga patakaran sa pamamagitan ng pagtalo sa lahat ng manlalaban sa paaralan. Nang malaman ng lahat na maglalaban si Dae-ho at Chang-sik para malaman kung sino ang magiging leader ng paaralan, hindi makapaghintay si Jihon, Young-sik, at ang lahat ng ibang estudyante na makita ito. Gaya ng inaasahan ng lahat, madali lang tinalo ni Dae-ho si Kwon Chang-sik, isa sa mga pinakamagaling na manlalaban sa paaralan. Nabigla si Jihon na makita na mas malakas at mas magaling si Dae-ho sa pakikipaglaban kaysa kay Chang-sik. Dahil natalo si Chang-sik, sumali lahat ng kanyang tagasunod sa grupo ni Dae-ho. Hindi lang iyon, tinalo rin ni Dae-ho ang Psychopath King at si Kita, kaya siya ay naging kampyon at leader ng paaralan muli. Ngayong si Dae-ho na ang pinakamalakas na estudyante, nagdesisyon siyang alisin ang fighting club ng paaralan at hayaang makipaglaban ang mga estudyante kung gusto nila. Mas marami pang mga mag-aaral ang sumasali sa grupo ni Dae-ho, kasama na si Young-sik na nagpasya na maging bahagi ng team ni Dae-ho. Isang araw, naririnig ni Young-sik na plano ni Dae-ho na makipaglaban at posibleng saktan si Jihon. Iniisip pa rin ni Young-sik si Jihon bilang isang kaibigan, kaya't sinasabi niya kay Jihon ang plano at inirerekomenda na umalis siya sa paaralan bago siya masaktan ni Dae-ho. Gayunpaman, naririnig ni Dae-ho ang kanilang usapan, kahit na si Young-sik at Jihon ay nagtatago.
Ngayon, na alam na ni Daeho na tina-traidor siya ni Yang Sik, kaya inuutusan niya ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Yang Sik. Naririnig ni Ji-hoon na sinaktan ni Daeho si Yang Sik kaya't nagmamadali siyang tulungan ito. Ramdam ni Ji-hoon ang sobrang lungkot at pagkakasala dahil si Yang Sik ay nasaktan ng malala dahil sa kanya. Pagkatapos nito, hinamon ni Daeho si Ji-hoon sa isang laban. Pagbalik ni Ji-hoon sa bahay, natagpuan niya ang kanyang kapatid na malalim ang iniisip na may halong damdamin. Sila ni Ji-hoon at ang kanyang kapatid ay nag-iisa sa mundo na walang mga magulang o ibang pamilya. Laging sinusubukan ng kanyang kapatid na maunawaan si Ji-hoon at nais niyang magkaroon ito ng magandang buhay dahil siya ang tanging pamilya na mayroon siya. Matapos magkaroon ng masusing usapan sa kanyang kapatid, nakuha ni Ji-hoon ang lakas ng loob at nagpas siyang talunin si Daeho para maghihiganti sa ginawa nito kay Yang Sik. Hindi matagal pagkatapos, bumalik si Ji-hoon sa paaralan at tinanggap ang hamon ni Daeho. Pero bago labanan si Daeho, kinakailangan niyang harapin muna ang mga tagasunod ni Daeho. Nang maramdaman ni Ji-hoon na siya ay nahihirapan at pagod mula sa mga pag-atake ng mga tauhan ni Daeho, biglang dumating si Kwon Chang-sik, kasama si Psychopath King at si Kitab. Dumating sila upang tulungan si Ji-hoon. Habang nakikipaglaban sila sa mga tagasunod ni Daeho, may sariling matindi at brutal na laban sina Ji-hoon at Daeho sa ibang lugar. Hiniling ni Daeho kay Ji-hoon na makipaglaban hanggang kamatayan, at pumayag si Ji-hoon. Nagkaroon sila ng matindi at maingay na laban, kung saan si Daeho ay naglunsad ng sunod-sunod at mabagsik na atake, at si Ji-hoon ay ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang ipagtanggol ang sarili. Nagawang talunin ni Ji-hoon si Daeho kahit na nasaktan siya ng malubha. Pagkatapos nito, si Ji-hoon ay naging kampyon at bagong tagapamahala ng paaralan, na nangangahulugang siya ang makakagawa ng mga patakaran. Ngayon, ibinabalik niya ang fighting club. Nagtatapos ang pelikula na si Ji-hoon ay naghahanda upang makipaglaban kay Kwon Chang-sik, pero hindi natin alam kung sino ang mananalo sa laban na iyon. Kaya ang aral ng kwento, ay huwag husgahan ang isang tao base sa kanilang Hello Kitty na underwear, dahil ang lakas ay hindi nanggaling sa burat, sa halip ang lakas ay nanggaling sa ating puso. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood. Tuldok!